Hello guys, welcome back sa ating channel Dingdong Moto Garage. And for today's video, ipapakita namin guys ang ginawa naming trailer para sa hatchback. At design po to guys para pagkarga ng motor. Pero bago ang lahat, test drive muna tayo. Let's go! Tips nga pala guys, kung ang iyong sasakyan ay maliit gaya nito, Mirage hatchback or sedan, tapos automatic transmission, 0 towing capacity yun guys, meaning bawal siya magkabit ng trailer. So applicable lang po yung trailer sa manual na sasakyan, sa mga maliliit lang ha. Okay guys, bago natin pag-uusapan yung trailer, punta muna tayo sa receiver. Kasi guys, pag magkabit ka ng trailer sa sasakyan, kailangan may receiver ka. At yung mga sasakyan natin guys, halos na po lahat ng sasakyan, design na po yan na may lagayan ng receiver sa may chassis. Kung mapansin nyo, may mga butas dyan. Alam mo naman, dito sa Dingdong Moto Garage, yung halos lahat DIY. So yung receiver natin, kami pa rin yung gumawa. Mga accessories lang niya, mga ball mount, yung mga coupler, binili namin online. Okay guys, punta na po tayo sa trailer. Gusto ko lang i-share sa inyo yung main design niya para at least magka-idea kayo kung paano namin ginawa. So una guys, yung suspension, ito po yung special niya. Kasi kadalasan ng trailer guys, mulye po yung ginagamit. Pero dito, ang ginagamit namin, shock absorber ng motor, shock absorber ng MIUI 125. So mas madali siyang hanapin compare sa mulye. At the same time, magaan siya kasi may spring na siya, at the same time may absorber. Kasi kung mulye kasi guys, kailangan mo bumili ng mulye, at the same time kailangan mo bumili ng shock absorber. So dito sa design na to, kompleto na po siya lahat. So ang problema lang po guys, pag shock absorber ng motor ang gamitin mo, yung main frame natin gagalaw yan side to side. So para ma-solve po yan na problema, para mas stable po yung trailer, ginawa namin ng stabilizer bar. Ito po yung stabilizer bar. Bawat dulo nito may bushing to, parang shock din, para magpe-play siya. Sa pamagitan ng stabilizer bar, yung trailer natin mag-stable siya, hindi na siya gagalaw. Kasi pipigilan ng stabilizer bar yung paggalaw niya side to side. Pero ang paggalaw ng shock absorber, para mag-function siya, hindi siya pipigilan ng stabilizer bar. At pangalawa, yung trailer natin wala itong sahig kasi nga design ito pang karga ng motor. At main goal talaga namin dito guys, na makabuo kami ng trailer na matibay, pasok sa pangailangan namin, at the same time magaan. Kasi yung sasakyan na kakabitan namin, hatchback, sedan hatchback. So maliit lang siya, maliit yung displacement ng makina. So kailangan gaan din yung ituto niya nga trailer. So ito na po yung design na nabuo namin. Kung pagmasdan nyo, halos walang parts, parang skeleton lang siya. So doon namin reduce yung weight ng trailer. Tapos yung lagayan ng gulong, pindol po yan ng multicab. At saka yung gulong, gulong din po yan ng multicab size 12. Kung may mas malaking gulong guys, mas advantage po yun, mas okay po yun kasi mas ma-absorb niya ang mga lubak-lubak sa daan. Tapos yung main frame natin guys, J5 po yan, number 2, schedule 40 China, magaan po yan guys. Sa coupler namin, yung i-attach sa sasakyan, binili na po namin yan online. Tapos one thing po guys na importante dito sa trailer, yung differential natin, yung axle sa ilalim, kailangan kapal po yung pipe na gamitin natin kasi halos po lahat ng weight dyan po na pupunta. So overall guys, naging maayos naman po ang paggawa. Actually nagamit na po namin ang trailer na to 2 beses at wala naman pong aberya sa daan. So hanggang dito lang po guys. Syempre huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you!